Isa na namang immigration program sa Canada ang nagkaroon ng malaking pagbabago. Itinigil ito or ini-freeze at malaki ang epekto nito sa mga international graduates at pati mga temporary foreign workers ng province of Quebec, Canada. Kaya nga noong Friday, November 15, nagkaroon po ng protest rally ang ilan sa mga dating mga international students ng Montreal, Quebec. Ipinoprotesta nila ang kung bakit biglang itinigil ito, hindi sila nakahabol sa application. Ito ang Quebec Experience Program. Yan po kasi ang pathway para sa permanent residency ng mga graduate, mga international students na gumraduate sa province of Quebec. Diyan iikot ang ating pag-uusap, guys. Manatili kayo ang nanonood dito sa ating video. Hello and welcome back! Si Ate Menchie po muli ito, and today another topic about Canada. Kung gusto nyo ang ganitong mga paksa, please consider subscribing sa ating channel, Menchie's Philcan Life. Pwede rin po kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life, and you can join and be a member of this channel. Para maging member, i-click lang po ang join button below at sundan po ang instructions ng YouTube. Gusto ko nang pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay G View, kay Imelda Leal, Nani, Crystal Snow, Pecto H, Nanette Lapira, Joy, Gabriel X, Marjorie Ramos, kay Marjo Humento, Jen C, Nelly Castro, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. At ngayon, let's go to our topic. Tuloy-tuloy po ang crackdown sa mga temporary ang status sa Canada. Ang bilis, sunod-sunod po, no? Ngayon naman is in the province of Quebec. Nasaan ba ang province of Quebec? Ayan po, tingnan ninyo sa mapa. Yan ang province of Quebec. Ang Quebec po ay ang French-speaking province ng Canada. At ang pinakahuling balita nga, guys, ay nagprotesta ang mga dating estudyante or mga graduates ng Montreal sapagkat sila po yung directly ay maapektuhan ng pagtigil ng isang program sa province of Quebec. Ayan. Ipapakita ko sa inyo ang ilang clips na ito para magkaroon kayo ng konting idea kung ano ang sinabi o ano ang kaganapan doon. Ito po. International students in Montreal are speaking out against the Quebec government for closing the door to applications for permanent residency through the Quebec Experience program. The international students rallied in front of the Immigration Ministry's Montreal office on Friday. Why would even government want us to move us graduated people, talented, and we are speaking both languages? This decision has halted dreams and caused widespread concern and despair amongst many international students and their families. We were shocked. All of the trust we had were gone because there was no prior notice. Even 1 hour if we had, we could have submitted our application. The French test exam was ready. We got the results just the day that they suspended the program. On October 31st, the Quebec government announced that it's freezing applications for the Quebec Experience program until June 30th, 2025 at the latest, as part of temporary measures to control the growth of permanent immigration in Quebec. I understand that they want to decrease the number of immigrants. That makes sense, but that decrease shouldn't be including us that have been here, have studied here. Ang sabi dito ng mga nagprotesta, ang laki raw ng kanilang hirap na dinanas para makapag-aral. Meron na silang French language test. Pasado na sila, ready na silang mag-apply. Pero biglang-bigla, ini-freeze ang programa ng Quebec Experience Program. So, hindi man lang sila nakahabol sa pag-apply. Ang sabi pa ng isa, siya ay isang engineer, siya ay qualified, siya ay marunong, parang wala siyang lugar sa Quebec. Bakit tinigil ang programa para sa kanila? Ang Quebec Experience Program, guys, ay isang PR program para sa mga temporary foreign workers at mga graduate ng mga eskwelahan sa Quebec. So, for sure, marami tayong mga kababayan Pilipino na maapektuhan din yan, yung mga nagtatrabaho sa Quebec. Sa mga estudyante, maaaring hindi karamihan, kung may Pilipino man na estudyante. Pero sa mga workers,
meron diyang mga Pilipinong maapektuhan, guys, no? Sapagkat marami tayong mga temporary foreign workers sa probinsya ng Quebec. Sa ngayon sa website ng Quebec, ang Quebec Experience Program o ang PEQ, maliktad kasi friends, ano? Ang programang ito is for temporary foreign workers or foreign students who have graduated in Quebec. Talagang yun ang inaasahan ng mga nag-aral sa Quebec. Pero, sa website po nila, pag binuksan nyo, unang nakasulat ay New Measures for the Quebec Experience Program and the Regular Skilled Worker Program. Bullet. Since October 31, 2024, it is no longer possible to submit new applications under the Quebec Graduate Stream of the Quebec Experience Program. Another bullet. The Minister of Immigration, Francisation and Integration, ganun sila magsalita sa French, will not issue invitations to submit an application for permanent residency or for permanent selection under the Regular Skilled Worker Program, RSWP, or under the Skilled Worker Selection Program, SWSP, which will replace it as of November 29, 2024. Both of these measures are in effect until June 30 of 2025 at the latest. That is, until the next pluriannual immigration planning orientations are known. Ayun. So, ang ibig sabihin, guys, both yung stream para sa estudyante, yung graduates, at saka para sa foreign workers ay parehong sarado, no? Isinara po nila since October 31, 2024 at posibleng magbukas sa petsa ng June 30 of 2025. Paano nga naman kung ikaw ay mawawalan ng status, di ba? Kung ikaw ay patapos na ang study permit at kung patapos na ang iyong status, yung current status mo, di ba? At ang kasunod na ay PR application. So, papaano ka ngayon, no? So, yun po ang ipinagpoprotesta ng mga international graduates doon sa Montreal, Quebec. Alam niyo po kasi napakaraming international students ng Quebec. Sa ngayon, meron silang 120,000 na mga study permit holders. Yan po yung umabot sa 140% increase mula noong 2012. From 50,000 naging 120,000. Ganon kadami. Dinadayo ho kasi ang Quebec kasi magaganda ang universities nila. Magagaling ang universities nila tulad ng McGill University, ang Montreal University, Laval, Concordia at iba pa. Yan po sa screen ang list ng maraming mga universities ng Quebec. Plus, yun pang mga colleges, mga public colleges or community colleges. At alam naman ninyo na yung pag-aaral, ang kasunod na doon ay gusto nang maging permanente sa Canada. Pero ang sabi nga po, walang direct na PR pathway for students. Hahanapin mo pa sa isang probinsya kung saan ka naroon. And in the province of Quebec, ito nga po yun, yung Quebec Experience Program. Tapos, nawala pa. Yan. Kaya, ramdam natin yung nararamdaman ng mga graduates as well as the skilled workers. Ano po? Ibig sabihin nito ay napakarami po ng hindi makaka-apply sa permanent residency kung wala na silang status, nanganganib din sila na mapauwi. Guys, nanganganib din silang na mapauwi or gumawa ng ilang mga paraan, no? At bukod dito po sa pagsasara o pag-freeze ng isang immigration program sa Quebec, meron pong isang proposed bill na ngayon ay nasa kanilang legislation. Ito po ay ang Bill number 74. Ang bill na ito po ay proposed bill that will allow the government of Quebec to limit the number of international students in the province. They will have the power to regulate the number of overseas students in Quebec kung ma-aproban po itong Bill number 74. Yan. At alam nyo, itong Bill 74 na ito ay kinukontra po ito ng mga universities and colleges, no? Kasi siyempre, university and colleges, business nila yung magkaroon ng mga estudyante. Yung may pumasok na mga estudyante para, makapagkaroon ng malaking tuition fees, etc., etc. At saka, siyempre, ang business ng universities and colleges magturo, di ba? At magkaroon ng maraming estudyante. Pero with this new bill, kung ma-approve,
ay bahala ang probinsya na mag-set lang sila ng limit kung ilan lang ang pwedeng papasukin ng mga eskwelahan na estudyante. At alam nyo ba na ito pong bill na ito ay posibleng ma-implement in 2025, in the coming year. Yun. Sa ngayon sa balita po, ito'y nasa ending part na ito eh. So, patapos na at pag na-approvean ay magiging batas. At higit na makokontrol ng Quebec government ang number of students in their province. So, ang sabi ng mga universities and colleges, we want to be exempted dito sa limitasyon na ito. No? Subalit, sang-ayon sa balita ay walang say, hindi gumagalaw ang Province of Quebec, hindi kinakagat ng Provincial Government of Quebec ang kanilang appeal na ma-exempt ang universities and colleges. So, pag na-exempt ang universities and colleges, sino pa ang papatawan nila? The private institutions? Samantala pong ang mga international students ay pumupunta sa university and colleges. So, I doubt kung may exempt sila sa bill na ito. Yon. So, patunay ito guys na sa Quebec, they are also squeezing, no? Talagang tinatighten up po nila ang pagpasok ng mga temporary status at saka ang pag-PR ng mga kasalukuyang may temporary status. Yung pagpasok dun sa bill, kakaunti ang papapasukin pag naging batas ito, at yung nandito na, kaunti na lang ang pwedeng pumasok sa PR. Yun ang mangyayari, no? So guys, ito'y patunay po na talagang real, it's real na talagang pinauunti ng Canada ang mga temporary residents at in 2025 ay pauuntiin din ang mga permanent resident. I mean, yung papasok na permanent resident, no? Talagang nagbabawas po. Ang hangad na lang po natin, sana yung mga nandito na ay makagawa ng paraan, makita nila yung tamang paraan para sila makastay kung kaya nilang magstay. Yun po, makagawa sila ng way kung ano ang kanilang a-applyan. Sana makakuha sila ng program na para sa kanila, para sila ay makastay in Canada. Yun. At para naman sa mga nagbabalak pang pumunta sa Canada at mag-apply, in the next 2 years, it's going to be really hard. Mahirap pong pumasok, pero may mga paraan pa din. Panoorin lang po ninyo ang mga balita, ang mga videos, ang mga reels, itong mga shorts, at mga iba pang mga napapanood nyo at nababalitaan. At panoorin nyo kung ano ang mga kaganapan sa Canada, no? Katulad po ng mga restrictions. You never know, baka i-lift nila ang mga restrictions yan sooner. Hindi natin masabi. Kaya may mga paraan pa rin guys kung paano mag-apply sa Canada. And apply directly sa mga PR program. Yun. At yung mga restrictions sa mga low wage at iba pa, tingnan nyo yung mga paraan kung paano kayo makakalusot pa rin sa pamamagitan po ng pagsunod doon sa mga iniaatas lamang ng mga rules. Ano po? Sa nakalipas kong video guys, ay ako'y nagpakita doon ng ilang mga paraan kung paano kayo makaka-apply pa rin sa Canada. Pwede po ninyong panoodin yung aking previous video. Sa mga nasa Quebec, good luck sa inyo. Alam nating mahirap maging PR sa Quebec dahil sa French language test, pero kayang-kaya po yan. Marami po nagsasabing kinaya nila ang French language test. Kung nagustuhan po ninyo, please consider subscribing sa ating channel, Menches Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menches Philcan Life at you can join and be a member of this channel. Thank you, channel members! Thank you kay G-View, kay Imelda Leal, Nani, Crystal Snow, Pecto H, Nanette Lapira, Joy, Gabriel, X, Marjorie Ramos, kay Marjo Jumento, Jen C, Nelly Castro, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Yun na muna guys. I'll see you again next time. Si Ate Menchi from Toronto. Salamat sa inyong panonood.